Ating kilalanin ang simpleng binata na tawagin na lang natin sa pangalang Kenneth kasama na rin ang babaeng madalas mang-asar sa kanya na si Maria. Hilig kasi ni Maria na asarin palagi si Ken dahil masyado itong magugulatin, kaya naisip ni Ken ang lahat ng mga ginagawang prank sa kanya ni Maria at nangako ito sa sarili na mababaw iyan niya rin ito. Kaya habang nasa klase sila nilabas ni Ken ang pencil case nitong nilagyan niya noong gabi ng pangbulaga kapag binuksan ito at balak ipatingin kay Maria. Subalit ang hindi niya alam na masyadong mautak si Maria at nagkunwari kasi ito na hindi niya raw mabuksan ang pencil case niya. Dahil doon tinulungan agad ito ni Ken kaya muli na naman siyang na-prank ni Maria. すいません。西方って本当に反応するよね。 Kasunod noon naalala rin ni Maria noong elementary sila at nakita niya sa eraser ni Ken ay nakasulat doon ang name ng crush niya kaya muli na naman siyang inasar ni Maria. Bagaman ganoon ang mga ginagawa ni Maria mula kay Ken ngunit labis naman silang magkasundo at madalas ring sabay kapag umuwi. え、結構遠くまで走るの？この前は戦いがまで行ったけど。本当に？本当だって。Para patunayan na totoo ang sinasabi kaya agad na tumakbo si Ken patungo sa lugar na sinabi niya kay Maria na kung saan malapit rin sa dalampasigan. Ginawa pa ni Ken na kuhaan ng larawan ng sunset upang ipakita kay Maria na naroon na nga ito sa lugar, subalit ang hindi niya alam na naroon na rin pala si Maria at tila natuwa pa ito dahil totoo nga ang sinasabi ni Ken. Kaya sa kalagitnaan ng kwentuhan ng dalawa tila inasar na naman ni Maria si Ken at sinabihan ito na bakit daw siya masyadong kinikilig. Ngunit todo tanggi naman si Ken dahil halos kainin na nga ito sa malaanghel ng ngiti ni Maria. 西方真っ赤だね。え、真っ赤？俺そんなに赤い？真っ赤な夕日だね。綺麗。あ、そうだね。真っ赤だね。まあ西方の方が赤いけど。あ、本当西方追いかけてきた甲斐があったよ。 Dagdag pa ni Maria na masaya rin daw ito na magkasama silang dalawa na pinapanood ang namumulang sunset. Kasunod noon ang inumin na pinag-inuman ni Ken ay kinuha rin ni Maria upang uminom rin dito. Dahil doon hindi na naman tuloy mapakali si Ken sa dahilang iba na naman ang ngiti ni Maria sa kanya. Bago naman sila umuwi inaya ni Maria si Ken na kung gusto raw ba nitong siya ang mag-pedal ng bike niya at angkas naman si Maria. じゃあ俺が漕ぐよ。本当に？いいよ。じゃあ行くよ。お願いします。お父さんだよ。この前乗せてくれた人。お父さん。ほっとした？え、何が？ Ang mga pangpaprank namang iyon ni Maria kay Ken tila nag-uumpisa pa lamang. May isang beses na pumasok si Maria ng walang gamit na bike dahil gusto raw nito ma-experience ang maglakad habang ka-hold and hand si Ken. Labis tuloy kinilig ang ating bida sa mga biro sa kanyang iyon ng dalaga. Nang minsang nakikipagpunong braso si Ken sa mga kaklase nila at habang nanonood si Maria naisip nitong kalabanin si Ken. Kaya sa kalagitnaan ng laban ng dalawa sumingit doon si Jason at tinanong si Maria na kung ano raw sinasabi nito kanina. 私と西方手つないでるなぁと。ああいいな高木さん Dahil doon nautakan na naman tuloy ang ating bida. Habang nasa CR nagsasanay ng wacky face si Ken dahil plano nitong patawanin si Maria sa kalagitnaan ng kanilang klase para pagalitan rin ng teacher nila. Subalit hindi naging effective iyon kay Maria at ang kinalabasan si Ken na naman ang nabiktima ng sarili nitong prank. ほら西方すいません。何をしてくるのかと思ったら変顔か。つまんないな。 Dahil doon tinuruan na lang tuloy ni Maria si Ken na kung paano ang tamang pag-wacky face. Ang hindi nila alam na naroon na pala ang kanilang teacher. 俺の横顔。何やってんだ西方すいません。高木さんね。こっち見て。何その顔。西方こらすいません。 Dahil doon pinatawag tuloy sa office si Ken at pinarusahan ito na maglilinis ng classroom, subalit ang hindi niya alam na hindi pa tapos si Maria na asarin siya. Nang makita naman sila ng kaklase nila tila masaya pa ito para sa moment ng ating mga bida at suportado ang kulitan nila, kaya masayang masaya pa ang dalawa habang naglilinis sila at matapos noon sabay na rin silang umuwi. Naisip ni Ken ang mag-push-ups at magpalakas dahil naghahanda ito sa mga susunod na prank sa kanya ni Maria. Bago iyon bumili muna si Ken ng paborito niyang soundtrack ng bagong labas na anime,
Ngunit sakto rin naroon si Maria dahil nagbalak din itong bumili, kaya naisip ng dalawa na pumunta sa dalampasigan upang doon nila pakikinggan ang bagong soundtrack na gusto nilang sauluhin. Matapos noon sa mahimbing na pagtulog ni Ken, umakyat sa bahay niya si Maria na nakakostume ng Santa Claus at nagbigay ng regalo, subalit nakita ito ni Ken dahil gising pa pala ito. Laking tuwa pa ni Ken dahil inakala niya na totoo ang lahat ng iyon. だってこれ夢だし。メリークリスマス。 Nang sumapit naman ang araw ng mga puso, excited ang lahat na makatanggap ng mga chocolate galing sa mga crush nila, ngunit hindi iyon pinapayagan ng kanilang teacher at kinukumpiska ang sino mang makita na magbibigay ng mga regalo sa hindi maipaliwanag na dahilan, kaya ang iba sa kanila pa sikreto na lang nagbibigay ng mga chocolate sa taong pinakagusto nila, gaya na lang ni Pretty nagbalak na bigyan ng regalo si Jason, ngunit tila kinain ito ng hiya kaya hindi niya rin naibigay kay Jason ang ginagawa niyang chocolate. Ito namang si Pogi excited na makatanggap ng regalo mula sa crush niya. Ngunit hindi ito masyadong nasiyahan dahil ibang regalo ang inaasahan niya, habang si Pretty naman ay nagbalak na ibigay muli kay Jason ang ginawang chocolate niya. Ngunit hindi niya na naman naibigay dahil nahiya na naman kaya umalis si Jason para makipaglaro na lang sa mga tropa niya. Ngunit muli itong bumalik at sinabihan si Pretty na huwag na itong mahiya at ibigay na nito ang regalo niyang kanina pang gustong ibigay. うまいなこれ。何が入ってんの？バカ。じゃあサッカー行くわ。お前今何か隠しただろ没収されるまで食べて正解だっただろ。バカ。 Samantala dahil patapos naman na ang school year ni na Maria at Ken kaya inumpisahan na rin nila ang mag-ensayo para sa graduation song, hindi rin maipagkakaila na ang ating dalawang bida ay tila unti-unti nang nakakaramdam ng higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit isang hindi masyadong masayang balita ang matatanggap ni Maria mula sa kanyang mga magulang. Sambit ng kanyang ama na bago raw matapos ang graduation ni Maria ay kailangan na nilang lumipat sa lugar ng Paris dahil sa doon na maaasay ng trabaho ang ama ni Maria. Mahirap para sa sitwasyon ni Maria ngunit kailangan niya pa ring tanggapin dahil wala rin itong magagawa, subalit ang gagawing pag-alis namang iyon ni Maria ay hindi niya pa sinasabi kay Ken sa dahilang alam niyang masasaktan ang kanyang kaibigan. Subalit ang balitang iyon ay alam na ng ibang mga kaklase ni Maria at sa di inaasahan malalaman pa ito ni Ken mula kay Jason. Dahil sa nalamang iyon ni Ken halata sa itsura nito na tila nalulungkot ito para sa kanyang kaibigan. Subalit hindi rin nagtagal sinabi naman na rin ni Maria kay Ken na malapit na nga silang umalis, kaya gumawa ng paraan ang dalawa para sulitin na lang ang mga ilang araw nang magkasama pa sila. Maging si Maria ay sinadya nitong kalimutan ang kanyang payong upang makasama niya si Ken sa iisang payong, dahil doon mas ramdam ng dalawa ang hindi malungkot at maging masaya na lang. 君と出会った 変わらない思い。 Ngunit may isang beses na pumasok si Ken at tila siya pa lang ang nasa school, sinubukan niya naman hanapin doon si Maria at nagbabaka sakali na naroon na rin ito, subalit nang hindi niya ito nakita doon kaya tila nalungkot ito. Ang hindi niya alam na naroon pala si Maria at nagtago lang ito sa gilid ng bintana. Halata sa mukha ni Ken na labis itong naging masaya dahil nakita niya pang muli si Maria. Ginawa ng mga kaklase ni Maria na bigyan ito ng souvenir bago nga ito tuluyang makaalis, habang si Ken naman ay hindi maipagkakaila na mabigat ang nararamdaman nito. Ngunit hindi naman pinapakita sa kanya ni Maria na tila nalulungkot din ito. Sa mga kinikilos namang iyon ni Ken kaya pinatawag na ito sa office at kinausap ng kanyang guro. Ramdam din kasi ng teacher na malungkot si Ken dahil sa planong pag-alis ni Maria, kaya tinanong siya nito na kung in love na ba ito kay Maria. Ngunit hindi masagot ni Ken ang tanong ng kanyang teacher dahil hindi niya pa alam kung paano ang pakiramdam ng 9 love. Sa puntong iyon pinaliwanag na rin naman ng teacher kay Ken na kung ano nga ba talaga ang pakiramdam ng ma-in love. Bago matapos ang klase naisip ng teacher na magkaroon sila ng group picture bago umalis si Maria. Ginawa rin ng teacher na pagtabihin sina Ken at Maria dahil tila nagkakailangan na ang mga ito. Bago tuluyang umuwi naisip ni Maria na yayain si Ken na pumasyal muna sila at umakyat sa pinakamataas na lugar sa kanila. Sa puntong iyon nagawa na rin naman ng dalawa ang makapag-usap ng maayos at intindihin ang sitwasyon na kinakaharap nila bilang matalik na magkaibigan. 何その顔、高木さん。泣かないでよ。西方には笑っててほしい。あなたのことからかえなくなるの。やだな。 Sa pag-umpisa ng bagong taon at sa araw na iyon ay schedule na rin ng pag-alis ni Maria kaya tinawagan nito si Ken bago ito pumasok.
Sambit ni Maria na may gusto daw itong sabihin na tila masaya raw na balita pero kasabay noon ay medyo nakakahiya. Excited namang malaman iyon ni Ken ngunit sinabi ni Maria na hulaan raw nito ang gusto niyang sabihin. Nag-isip si Ken ng tila masaya na medyo nakakahiya at sinabi niya kay Maria na confession daw. Nang marinig naman iyon ni Maria tila natahimik ito at napaisip sa sinabi ni Ken. Subalit iniban niya na lang ang usapan at sinabing mahuhuli na raw sa school si Ken. Matapos noon excited ang lahat sa bagong section na kanilang napuntahan at habang naninibago naman si Ken dahil hindi niya na makakasama si Maria. Ngunit sa di inaasahan bigla namang dumating doon si Maria na labis na kinagulat ni Ken dahil alam niya na pupunta na nga si Maria sa Paris. Malalaman doon na kaya muling naroon si Maria sa dahilang na postpone daw ang kanilang pag-alis ng pansamantala. 恥ずかしいけど嬉しいことだって。それってなんか恋人みたいだね。心配だっただけだよ。心配か。俺もなんか恋人みたいだね。もうやめてよ、本当に。 Subalit ang pansamantalang pananatili pang iyon ni Maria ay hindi rin nagtagal dahil tuluyan na ring umalis si Maria patungo sa malayong lugar. Mahirap man isipin na doon na nga magtatapos ang pagsasama ng dalawa ngunit kailangan nilang tanggapin dahil iyon ang nakatakda para sa kanilang matalik na magkaibigan. Takagi-san! いいしかった。ありがとう。Takagi-san!